So another Pasig River update tayo ngayong araw ng Lunes, June 9, 2025. Ngayon tayo sa taas ng Jones Bridge. Ayan yung kulay ng ating ilog Pasig ngayon dahil sa pag-uulan, pero ayan, grabe. Grabe na naman ang mga kalat at basura. So last Saturday po ginanap yung lighting ceremony nung Jones Bridge Light Show. So ngayong Monday, pagdaan natin dito sa Jones Bridge, ayan po, kasi sasakay tayo ng ferry. Mag-update tayo ngayon ng ating Pasig River kung kamusta na nga ba, no? Magmula dito sa Maynila papunta ng Guadalupe. Pero from here pa lang, tingnan nyo, yan, dito pa lang yan sa Maynila. Yan yung bungad sa atin ng Ilog Pasig. Abangan natin mamaya. So dito sa bandang gitna, ayan, kitang kita yung mga basura. May mga pailan-ilang presence na rin ng mga water hyacinth. So ito po, nakasakay na tayo ng ferry. Ito po ay 2 PM trip magmula sa Escolta papunta po ng Guadalupe sa Makati. Sa mga nagtatanong, libre pa rin po ang pagsakay sa ating Pasig River Ferry. So nadaanan natin yung extension ng Pasig River Esplanade na yan nga po ay dadaan dito sa MacArthur Bridge, maging dito po sa Quezon Bridge, papunta po dito sa Arroceros Forest Park. And syempre, hindi talaga nawawala pag ganitong tag-ulan yung presence ng mga basura sa ating Ilog Pasig. Medyo hindi rin maganda yung kulay ng ating Ilog Pasig ngayon, no? Dahil rin po siguro sa pag-uulan. At itong River Lane, no? Itong tulay na ito na tinatayo since pandemic. Ayan po. Ganito pa rin yung itsura niya hanggang sa ngayon. Yan po ay supposedly tulay na tatawid mula Quiapo papuntang Ermita. Since 2016 po ay nag-update na tayo ng Pasig River dahil ito yung sinasakyan ko po papunta ng Maynila and pauwi. Kaya madalas po nating na-feature or na-update yung ating Ilog Pasig. So tingnan natin ngayon dahil yung last sakay ko po ng ferry ay Feb or March pa. Kaya tingnan natin naman po and silipin ngayong araw ng Lunes, June 9, 2025. So habagat season na po, tag-ulan season na, meaning to say, expect na rin natin yung mga presence ng basura, hindi lang po sa ating Ilog Pasig, maging po sa Manila Bay. Although hindi maganda yung kulay ng tubig ngayon ng ating Ilog Pasig, sa simula po ng ating biyahe ay medyo okay pa naman, wala pa tayong masyadong nakikita, no? Meron mga pailan-ilan lang na mga kalat at basura. Tingnan natin mamaya pagdating natin sa may bandang dulo po ng Maynila, pagpasok ng Mandaluyong and Makati area. Pero sa mga oras na ito, kung titingnan nyo po, although maamoy yung ating Ilog Pasig ngayon, wala naman po tayong mga nakakasalubong so far, no, na mga kalat at basura. Numero 1 po dyan ay mga styro at mga plastics, no? Kasama na rin yung mga plastic bottles gaya ng mga soft drinks, bote ng mineral water. Kadalasan meron ding mga sofa or kahoy tabla.
So akala natin kanina, doon lang banda sa may bungad yung kalat, doon banda sa may Jones Bridge, pero sa kalagitnaan po ng ating biyahe, ito na, unti-unti na pong sumasalubong sa atin yung mga painilang mga kalat at basura. So ito po ay papasok na dito sa area po ng Mandaluyong and Makati. So hindi na natin nakuhanan yung sa left side ng ferry kasi andito tayo sa may right side window po ng Pasig River Ferry. So as you can see, ayan, dami mga palutang-lutang, namumuti na mga styro. May mga pailan-ilan lang naman po na mga water hyacinth, pero grabe eyesore sa mga sumasakay po ng ating Pasig River Ferry. No, lalong-lalo na siguro sa mga ibang lahi dahil meron tayong kasabay ngayon na 3 foreigner. So ano kaya ang nasa isip nila kapag ganitong maraming kalat na lumulutang-lutang sa ating Ilog Pasig habang tayo ay nakasakay ng Pasig River Ferry. So tuloy muna na yung ating biyahe at in a few minutes po ay dadating na rin tayo and bababa ng Guadalupe Station. So nakalis na tayo sa Julio Station and kasunod na po yung Guadalupe Station at habang tayo nga po ay malapit ng bumaba, medyo dumadami na rin yung mga kalat at basura ang nakikita natin. Mababa po yung level ng tubig kaya as you can see litaw yung mga bato sa gilid, pero grabe, napakadami pong mga styro na naipon dito sa gilid. Tingnan nyo po, ang daming mga styro, parang sa mga freezer ata ito or sa ref kung hindi po ako nagkakamali. Ayan, so just imagine kapag tumaas yung level ng tubig, aanurin na naman yan. Pag bumaba, babalik na naman po dyan, no? So pabalik-balik lang yung mga kalat na yan, hindi lang po yun styro, maging mga basura. So ganun lang po yung cycle ng mga basura sa ating Ilog Pasig kapag po hindi nakukuha, no? Pabalik-balik lang, depende kung low tide o high tide. At ito na nga, habang tayo po ay papalapit sa Guadalupe Station, ay parami rin ng parami yung mga kalat at basurang nakakasalubong natin. So ito po, panoorin nyo po yung kuha natin habang binabaybay nga natin itong kahabaan ng Ilog Pasig papunta dito sa may Guadalupe Station.
So kakababa lang natin ng ferry dito sa Guadalupe Station. And kanina ang dami nating nakasalubong na mga kalat. Isang side lang yun. Then pagbaba natin, naglakad-lakad muna tayo dito sa gilid po ng station. And yan, as you can see po, dami oh. And by the way, andyan yung Guadalupe Bridge, yung using tulay, no? And ito pa, ang dami na ring presence ng mga water hyacinth. Ayan, so yung flow po ng tubig sa ating Ilog Pasig ngayon ay papunta yan ng Manila Bay. Pakita ko sa inyo dahil sobrang baba nung level ng tubig dito sa Ilog Pasig. Again, andito tayo sa may Guadalupe sa Makati. Ayan siya oh. So yan yung Burak. Pero in fairness naman dito na area, yung Burak, no, konti lang yung kalat and basura, unlike doon sa may Esplanade malapit sa may Fort Santiago. Nung nakita natin nung isang gabi yung Burak, kasi nga sobrang baba ng tubig, ay grabe yung dami ng basura. Dito puro Burak. Most likely itong mga nakapatong na kalat, inabutan lang din yan ng low tide, kaya ganyan may mga kalat. Pero yung doon sa gilid ng Esplanade mismo sa Maynila, matindi yung dami ng basura ng kasama ng Burak, yung kulay ng tubig. Ayan, tingnan nyo. Tapos ang daming kalat. Ayan oh. Ang bilis nung agos ng mga kalat. So most likely ito ay galing sa upstream. Yan. So talagang tag-ulan season na po. Dumadami na rin yung mga kalat sa ating Ilog Pasig.